Pumasok na mga otoridad ang hinihinalang frat house ng Tau Gamma Phi Fraternity sa Makati City. Doon nakita ang ilang bagay na posible raw ginamit sa initiation rites na ikinamatay ng De La Salle College of St. Benilde student na si Julio Servando. Live mula sa Makati City, may report si John Consulta. John. Jessica, muling ang binalikan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at PNP. Ito ang frat house sa pala ng Makati City. Sa pagkakataon ito, Jessica, ay napasok nila itong mga nakapadlock na kwarto sa loob ng bahay. Bitbit ang search warrant mula sa Branch 58 ng Makati Regional Trial Court. Pinasok ng NBI at Crime Investigation Detection Unit ng PNP. Ang pinaniniwala ang frat house ng Tau Gamma Phi kung saan isinagawa ang hazing na ikinamatay ni Julio Servando. Unang pinuntahan ng NBI ang mga nakalock na mga kwarto na di raw napasok ng mga otoridad kahapon dahil walang search warrant. Kabilang sa mga inahanap ng mga investigador ang iba't ibang klase ng paddle at paraphernalia ng fraternity na ginamit sa hazing. Agaw pansin ng drum set na ito na maaaring ginamit umano para lumikha ng ingay para pagtakpan ang nangyayaring frat initiations. Nakakita rin ng mga kahoy sa paligid na aalamin ng NBI kung ginamit sa pananakit sa mga biktima. May mga tabla dito pero hindi rin natin masasabing yan yung paddle na ginamit. Although pwede rin na gamitin sa pag-welcome din sa mga kasamahan nila. Maya-maya, dumating si Aurelio Servando, ama ni Julio, pumasok sa loob ng frat house. Nakatawag sa kanyang pansin ang isang nakasampay na shorts na baka raw pagmamay-ari ng kanyang anak. Tahimik siyang nagmasid at umikot sa bakuran kung saan sinasabing naganap ang paluan. A lot of very bad images come back, and I could feel the pain that my son must have gone through when he went through the initiation here. Isa sa napansin ng mga investigador ang mataas na gusali na may bintana na katabi lang ng frat house. Umaasang ama na makakakalap pa ng karagdagang ebidensya sa lalong madaling panahon para makakuha sila ng hostisya sa sinapit ng kanyang anak. Please continue to pray for us and for the other victims who are still recovering. We hope na masosolve natin itong problem na to. Jessica, bagamat wala nang na-recover na mga paddle o ano mga paraphernalia ng fraternity dito sa loob ng frat house, ay meron naman daw hawak ng mga pangalan nitong NBI na mga posibleng meron kinalaman sa naganap na hazing nung Sabado. Jessica. John, ulitin lang natin yung detalye tungkol dun sa drums kasi mukhang premeditated o talagang plinano ito, no? Talagang meron pa silang drums kasi alam nila na yun yung pang-drown out dun sa ungol, yung mga tunog na maaring malikha ng hazing. Alam mo, Jessica, doon sa ating mga nakausap dito sa paligid nga nung frat house, meron doon mga araw na talaga namang meron tumutugtog dito, no? Parang merong mga nagbabanda na nag-perform gabi-gabi. Pero ang kakaiba nga lang dito, Jessica, napansin daw nila, nung Sabado ng gabi ay kakaibang ingay daw yung nilikha doon sa loob ng bahay. Dahil yung tugtog daw ng drum, no? yung hampas at ang tambol, wala naman daw sinusunod na specific na music. At ito ay para nga lamang magkaroon ng ingay. At sa hinalangan ng mga investigador, maaring ito nga'y sinasabay doon sa pag-asagawa nga ng hazing rites para nga maitago yung nagaganap na ingay doon sa ginagawa ng initiation rites sa mga neophytes ng Tau Gamma Phi. Jessica. Kung meron man lang sanang naglakas loob sa kanila na magsumbong sa pulis, no? Nung kasi naririnig nila, nabubulabog sila doon sa ingay. Jessica, kasi ang alam talaga nila ay parang meron nagaganap na party dahil sa dami nga ng tao, mga sasakyan na nakaparada, at sabi nila talaga namang madalas daw talaga may mga ginagawang mga events dito sa area na to, at alam nga nila na Tau Gamma Phi Fraternity House itong lugar, pero wala daw talaga silang idea na kakaibang ingay na pala ito nagaganap sa loob nitong frat house, at nakakalungkot nga daw nilang malaman na ito ngay nauwi o nagresulta sa pagkamatay ng isa sa mga CSB student. Jessica. Na-contact ba ng pulis yung may-ari o ng NBI yung may-ari ng bahay at nakuhanan ba nila ng panig?
Hanggang ngayon, Jessica, ay patuloy pa rin nilang sinisikap na magkaroon nga ng communication dito sa may-ari ng bahay. At ang ginawa nga ng NBI, Jessica, no, hindi na sila nakapag-antay. At minabuti nila, Jessica, kahapon na maghain na nga o mag-apply ng isang search warrant. At sa pangunguna nga nitong NBI, DID, Death Investigation Division, sa pangunguna ni Chief Joel Tovera, ay kanya nang sinamahan itong PNP, no? At kasama ang kanyang mga tauhan, pinasok na itong loob ng bahay dahil sa pag-asa nga, Jessica, na meron pang mga paraphernalia o mga pieces of evidence na maaaring makatulong sa kanilang investigasyon. Dahil, Jessica, kahapon, di ba, nabalitaan nga natin, napasok ito ng mga tauhan ng PNP at NBI. Subalit, nakalak nga, Jessica, yung 2 kwarto at umaasa nga sila na maaaring may naiwan pa ng mga pieces of evidence. Pero, Jessica, no, wala na nga sila ng inabutan at naniniwala pa rin naman sila doon sa kanilang mga nakuhang mga examination kaninang umaga at mga nakarang araw ay maaaring makatulong pa rin to para matukoy yung ilan sa mga detalye na ganap nung nangyari itong hazing rights na ito, Jessica. Ang tapang din ni Mr. Servando, nagawa pa niyang balikan yung lugar kung saan, di ba, sinaktan ng matindi yung kanyang anak. Tama yun, Jessica. No? Habang umiikot itong NBI sa loob ng bahay, napansin na natin siya nung pumasok sa loob nitong premise ng frat house. At siya yung ating sinundan, Jessica. No? At dumiretso siya, hindi doon sa loob ng bahay, kundi sa halip ay doon sa may bakuran. Dahil nga sa paunang impormasyon na nakuha nitong pamilya Servando, ay doon nga sa bakuran naganap itong paluan. Umikot siya doon, Jessica. At nakita nga niya itong mga nakasampay na mga damit. At bigla siyang umatras at nabaling yung kanyang atensyon doon sa isang shorts. Ano? Sinabi niya sa ating pakikipag-usap sa kanya kanina, sinabi niya na kamukhang-kamukha daw yun nung shorts ng kanyang anak. Pero nagdadalawang isip pa siya dahil yung size medyo bahagyang maliit doon sa size ng kanyang anak, no? Pero nilapitan pa rin niya ito, hinawakan at umikot siya doon sa lugar. At Jessica, na bakas yung lungkot sa kanyang mukha at doon sa kanyang mga naalala, na-imagine daw niya yung hirap na dinanas ng kanyang anak. Pero sa kabila nito, Jessica, minabuti daw niyang gawin ito para magkaroon ng pagkakataon na talagang makita yung iba pa mga posibleng mga ebidensya sa paligid at mapakita rin yung kanyang kagustuhan na masuportahan parehas, no, itong NBI at PNP na malaman ang talagang katotohanan at magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak, Jessica. Okay, tinanong ba nila nga yung bahay na mataas, yung maaring nakakatanaw dun sa nangyayari habang nagkakaroon ng hazing doon? Kasi from the vantage point ng bakuran, no, nakita ni Mr. Servando yung mataas na gusaling yon. Kung may tao doon at that time, kitang-kita niya. Malamang posibleng witness yun doon sa hazing, John. Alam mo, Jessica, yung bahay daw na yun ay doon daw nakatira itong si Jomar na caretaker. Pero inaalam na ngayon ng NBI kung meron pang mga posibleng tao na nandoon sa loob ng bahay na yun nung nagaganap itong hazing rights dahil maari daw talaga na merong nakakita doon sa mga nagaganap. Hindi daw kinakailangang napanood nila ng buong-buo yung pangyayari. Subalit yung enough na raw, Jessica, yung pagiging eyewitness at merong pagkakataon na silip yung mga pangyayari doon at maari makatulong daw ito sa kanilang isinasagawang investigasyon, Jessica. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.